tuloy-tuloy din po yung pong ating group fellowship, katulad mamaya, meron po ang Young Pro, second Sunday Youth, third Men, at fourth yung mga kababaihan. Tapos yung pong Children's Day natin o Sunday natin, gagawin na lang po natin yun na every fifth Sunday, Family Day. Okay? Yun po yung gagawin natin. At dito, pwedeng maging ordinary lang yung itsura natin. Kasi, tatry ho natin na hindi po regular yung ano natin. Baka meron po tayong mga gawing medyo dagdag na ipapagawa sa araw na yun. Ibig sabihin, hindi formal yung ating magiging gawain. At saka, ang special doon ay i-encourage natin ang bawat isa na magdala ng pagkain. Kasi sa Bible po, yung mga Israelita pupunta ng simbahan at pagkatapos, nadala nila yung mga pagkain nila at sila yung nagsasalo-salo. So, itatry po natin yon every fifth Sunday. Okay? So, kaya sa darating na Sunday na November, 29 ba o 30? Fifth Sunday. 29 o 30? 30? Ayun, tatry natin, subukan po natin. And then, yung ating pong plano na yung church anniversary ng bawat outreach ay magiging Pastor's Appreciation Day, ay hindi na ho natin papakialaman yon. Ang sasabihin na lang natin po sa yung mga contact person ng bawat simbahan ay sasabihin natin na nasa sa kanila kung paano nila na lang i-appreciate yung kanilang mga pastor. At salamat nga po pala, no? Kasi kahit na hindi natin ginawa yon dito sa ating church, meron pong ilang persons na nakaalala na nag-appreciate po sa akin. Okay? Hindi na lang natin bagitin mga pangalan. Blessed po sila ng ating Panginoon. And then yung Christmas service po natin, na kung saan ay in-encourage natin ang bawat isa na magdala po ng kaukulang regalo o blessing kay Lord. Di na rin po natin yung itutuloy. Ang gagawin na lang natin ay depende na lang po sa kalooban ng bawat isa. Yan po yung mangyayari. At yung pang-17, yung nga po, sinususok natin na yung gawain po doon sa Bagong Bayan ay masimulan. At pang-18 ay meron po kaming susubukan na gagawin doon po sa Marinduque na kung saan every once a month lang po kami pupunta, pero yung in between nung once a month na yon, magta-try po kami na kung pwede, ano ang pwedeng magawa para patuloy pa rin po silang nakakaugnayan kahit na wala kami. So meron po kaming susubukan. Pag-pray na lang po ninyo na pumayag yung aming mga kakausapin. Okay? So yun po yung ating mga pinag-usapan. At ngayong oras na ito ay pupunta lang po tayo doon po sa ating magiging pag-aaral. Okay? So sana po ay makita nyo. Pero itong mga sinulat, binanggit ko ay isusulat po natin at ipapost natin para po magkaroon po kayo ng idea kung ano po yung ating mga changes. Okay? Kung matatry natin na pwedeng makagawa ng parang maliit lang na panglagay. Kaya lang, hindi na uuso ngayon yung book na Bible, no? Na parang, Pero anyway, tatry ho natin magbigay po sa bawat isa. Okay? So, praise the Lord. November 2 na ngayon. At ilang kembot na lang ay December na. At 2026 na. So, ganun po yun kabilis yung panahon. Para nga po talagang hinahatak. And I believe, yun pong ating naging team ngayong taon na to, na pumasok at papasok, ay talagang tamang-tama po. Kasi kailangan po talagang i-ready na natin ating sarili sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? So wala pong pinakamagandang pwede po tayong gawin kung hindi yung buuin natin, kumpletuhin natin yung pag-ibig natin doon sa padating. Amen po ba? Amen po ba? So,
Yun po ang importante na magawa natin, ma-solidify natin yung ating love doon sa padating. Kasi importante po yun para po pagdating niya ay hindi po tayo mabiglaanan o kaya ay parang maging unprepared. Okay? So, ayan, nabanggit ni Edna na binabanggit natin yung John 14:15. Paulit-ulit po ninyo maririnig yun. At hihiramin ko po yung pong isinare ko noong nakaraang anniversary sa hapon. Hiniram ko po yun para i-share po sa inyo, especially kung hindi po natin yun narinig. At doon sa mga nakarinig na, ay parang review naman po yun. Okay? Again, ang text natin, John 14:15, sabi rito, if you love me, you will keep my commandments. At ang ating topic, love, the greatest motivation for obedience. Pakisabi niyo sa inyo katabi, the greatest motivation for obedience. Okay? Love. Pag-ibig, pinakadakilang dahilan, motibasyon sa pagsunod. Kaya ang ating pinaka-theme, how do we show our love for Jesus Christ, our Lord? Paano po ba natin ipapakita yung ating pagmamahal sa ating Panginoon? Pag binasa niyo po yung Bible, Exodus 20 verse 2 hanggang 17, makikita niyo po doon yung 10 Commandments. Okay? Sino po dito yung nakakalam ng 10 Commandments? Well, ang una, commandment number 1, sabi ng verse 2 and 3, ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Yun po yung unang utos. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ang pangalawang utos po, sabi ng Exodus 20, verse 4 hanggang 6, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuin Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na saninlahi. Ngunit ipinapadama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong saninlahi na mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Ano po ba yung second commandment? Kung ang una, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Pangalawa, huwag kang gagawa ng anumang larawan. At huwag mo yung sasambahin. Okay? Dalawa po yun. Ang una, huwag kang gagawa. At pangalawa, huwag mong sambahin. Okay? Yun po yung utos. Pangatlo, sabi po na Exodus 20 verse 7, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. Yan, kung kayo po ay nanonood ng mga YouTube, doon makikita nyo po na yung isa nang kinukutya ang Panginoon, biglang nawala ng boses. Yung iba na lang, biglaan na lang hinihimatay. Kasi po, nililibak nila yung pangalan ng Panginoon. Pangapat na utos, Exodo 20, 8 hanggang 11, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos, ito ang araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo, kung ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito, ngunit namahinga ako sa 7 araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Okay. So, may nagsasabi na yung 7th day ay Saturday.
So medyo nagkaroon po ng medyo debate dyan. Pero sa mga naging Kristiyano po, since na si Jesus po ay nag-rise ng Sunday, ay binago ho natin yon at ginawa na ho natin Sunday. Okay po? So hindi na po seventh day. Ayan. Yun po yung dahilan kayo yung mga Sabadista ay Sabado po sila nagsisimba. Okay, pang-5, sabi ni Exodo 20:12, igalang mo yung ama at ina. Okay, mga bata dyan, pakitignan nyo yung mga nanay at tatay nyo. Ano sabi? Igalang mo ang iyong ama at ina. Ayan. Pang-6, huwag kang papatay. Sabi ng Exodo 20:13, huwag kang papatay. Pang-7, huwag kang mangangalunya. Okay? Ibig sabihin, huwag po tayo magkakaroon ng ibang karelasyon maliban sa ating asawa. Pang-9, huwag kang magnanakaw. At pang-8 pala. Pang-8, huwag kang magnanakaw. Pang-9, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Ayan, huwag kang magsisinungaling, yung pang-9. At pag-10, Exodo 20:17, huwag mong pagnanasaang maangkin. Ibig sabihin daw, no, ang pang-10 ay do not covet. Okay, huwag kang magnasa. Pero alam nyo, mga kapatid, noong si Jesus po ay dumating at nagkatawang tao, sinamarize niya po yung 10 Commandments. At yun po ay makita natin sa Matthew 22, verse 37 and 39. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Okay, yung commandment number 1, number 2, number 3, number 4, andyan pa ba tayo? Yun po ay patungkol sa relasyon natin sa Diyos. At ang utos ay, sinamarize ni Lord, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, kalakasan. Okay? Yun po yun. Kaya yung commandment number 1 hanggang 4, relasyon natin sa Diyos. At sabi naman niya sa verse 39, ito naman ang pangalawa, ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So yung commandment number 5 hanggang 10, relasyon naman natin sa ating kapwa. At anong sabi doon? Ibigin mo ang iyong kapwa. So ano po yung ating napansin doon sa espiritu o puso ng kautusan? Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Amen? So, ano ang sinabi o hamon ni Jesus sa kanyang mga followers? Ano sabi? John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Ano ngayon ang dakilang motibasyon o motivation sa pagsunod sa pag-uutos, sa pinag-utos sa atin ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo? One word lang po, love. Sabihin niyo sa inyo katabi, pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. So, ang pinakapuso po nung pong pagsunod ay pag-ibig. Kaya pala sabi ni Lord, if you love me. So, siyempre, yung iba, medyo nahirapan tayong kabisaduhin yung 10 utos. Pero ito, 2 lang. If you love me, you will keep my commandments. So, paano natin may papakita ang ating pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo? May papakita po natin ang ating pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo kung susundin po natin. Ito po yung una. Kung susundin natin yung kanyang inuutos na tayo po'y maglalaan ng oras sa kanya. Amen? Amen? Ano yung utos niya? Maglaan tayo ng oras sa kanya. Sa paanong paraan tayo makakapaglaan ng oras sa kanya? Una, sa pagbasa ng Biblia. Sabi po ng Pahayag chapter 1 verse 3, blessed is he who reads. So mapalad po yung nagbabasa. So mga kapatid, hindi po tayo makakapagbasa kung hindi tayo maglalaan ng panahong magbasa. Amen? Hello? Hello? Hindi mo pwedeng isipin yung pagbabasa. Kailangan maglaan ka ng time na magbasa. At ano ang ating babasahin? Siyempre yung Bible.
Amen? Amen. So, kaya mga kapatid, magbasa tayo ng Bible. Amen? Kasi ang pagbabasa ng Bible ay pagpapahayag ng pagmamahal sa Lord sa pamagitan ng paglalaan ng oras sa Kanya. Yung iba sa atin, naglalaan ng panahon sa ating messenger, sa YouTube. Okay, yung iba may mga IG pa, at kung ano-ano. Yung iba nanonood ng TV, yung iba nakikipagkwentuhan. Pero mga kapatid, sa mga panahon na yon, sino yung minamahal natin? Kung kay Lord mo yung nilaan yung time mo, siyempre si Lord ang minamahal mo. Pero kung hindi, ayun. Kailangan mahalin natin siya, paglaanan natin siya ng oras. Amen? Amen? Hindi lang po tayo maglalaan ng oras kay Lord sa pagbabasa ng kanyang salita, kundi sabi ng Marcos 1:35, in the early morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went away to a secluded place and was praying there. Okay? So, kalooban ng Lord na siya ay ating mahalin. Paano natin papakita sa Kanya na siya ay ating mahal? Kung tayo'y maglalaan ng oras sa Kanya. Kasi sabi niya yun eh. Sabi niya, basahin natin ang Kanyang salita. So maglaan tayo ng oras sa pagbabasa ng salita. Sabi niya kasi, tayo ay mag-pray. At pinakita ni Jesus ang example. Siya po ay nag-pray. So ikaw at ako, kapatid, maglalaan ka ng oras magbasa ng Bible at maglalaan ka ng oras na mag-pray. Amen? 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 Hello? Hello? Mga kapatid, importante po ito. Kasi ang sabi, if you love me, you will keep my commandments. So mga kapatid, inutusan tayo ng Lord na magbasa ng Bible niya. Inutusan tayo ng Lord na mag-pray. So kailangan maglaan ka ng oras. Kasi kapag hindi ka naglaan ng oras, hindi mo masusunod yung kanyang utos. Amen? Hello? At pag hindi mo nasunod yung kanyang utos, ano sabi niya? Kung mahal mo ko, sundin mo yung utos ko. Yung utos niya, maglaan tayo ng oras sa pagbabasa ng Biblia. Utos niya, maglaan tayo ng oras sa pananalangin. Sabi nga niya, pray without ceasing pa. At, eto pa, pangatlo, sabi ng Hebrews 10:25, not forsaking our own assembling together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. So dito mga kapatid, hindi lang po tayo inutusan ng Lord na maglaan ng panahon magbasa ng Bible, hindi lang tayo inutusan ng Lord na maglaan ng panahon mag-pray, kundi inutusan din tayo ng Lord na maglaan ng panahon dumalo ng mga pagtitipon. Amen? Amen? Paki-congratulate niyo po yung katabi niyo at sabihin mo, praise the Lord, nakasunod ka. Amen? Yung pagdalo mo, kapatid, paglalaan ng time yan. Kasi yung iba po, marami pong mga sagabalatad lang eh. Di ba? Pero hindi lang po yun ang ating pong minumungkahi na nabanggit po natin kanina. Hindi lang po yung Sunday, kundi in-encourage natin ng bawat isa na subukan mo rin umattend ng Bible study, subukan mo rin umattend tuwing Wednesday po yun, subukan mo rin umattend ng worship night tuwing Friday po yun, subukan mo rin umattend ng group fellowship every Sunday after ng service, at subukan mo rin umattend doon sa mga pwede po ng Saturday mentoring. Amen po ba? Amen po ba? Mga kapatid, isang bagay po yung dapat nating iayos sa ating mga puso. Yung ating pong asawa, nilalaanan na natin ng oras. Amen? Amen? Magagalit po si Janet pagka si Tolly po puro work at walang time sa kanya. Magagalit po si Ping kung puro work si Pastor Boy at walang time. Siguro si Reggie rin magre-react. At baka si Sister Mirna magsasabi din, bossing. Di ba? Hello? Sa magkaibigan nga po, di ba?
naglalaan sila ng time sa isa't isa. Tama po ba? Hello? Hello? Mga kapatid, importante pong maglaan ka ng oras mo sa iyong mahal sa buhay, sa iyong kaibigan, pero higit sa lahat, importanteng maglaan ka ng oras sa Diyos. Amen? Amen? Kapatid, lahat po tayo busy. Amen? Amen? Pero kung gusto mo na yung relasyon mo sa asawa mo ay maging matibay, huwag mo idahilan ang pagiging busy mo. Kasi hindi mo pwedeng idahilan sa misis mo yun. At sasabihin ng misis mo sa iyo na, ay, kung mahal mo ko, gagawa mo ng paraan. Amen? 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 Hello? Hello? Kung mahal mo, gagawa mo ng paraan. Kasi bakit? Yun ang pagmamahal. So, mga kapatid, dito nga po matetest yung pagmamahal natin sa Lord. Kung hindi natin sasabihin sa Lord na, Lord, sorry busy ako eh. Kung hindi sasabihin mo, Lord, tulungan mo lang ako. Kahit busy ako, magawan ko ng paraan. Magawa ko pa rin yung pagbabasa, magawa ko pa rin yung pagpe-pray, lalo na yung pagdalo ng iyong gawain. Amen? Amen? Mga kapatid, meron po tayong mga mahal sa buhay o mga kamag-anak o kaya mga kakilala na nagsasabi sa atin na, sorry hindi ako makaka-attend kasi marami akong pinagkakaabalahan. Pero huwag kang mag-alala, hindi ako nakakalimot kay Lord. Naniniwala ba kayo doon? Hello? 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 Hindi po yun kapanipaniwala. Kasi yung mag-asawa, na mas may time yung babae sa kaibigan kaysa dun sa mister niya at sa anak niya, hindi po, iba po, may nangyayari. Something is wrong. So dito mga kapatid, test natin ang ating sarili. Mahal ko ba talaga si Lord? Kasi kung mahal ko talaga si Lord, dapat paglalaanan ko siya ng oras. At hindi ko pwedeng sabihin lang sa bibig ko kay Lord na mahal ko siya, pero wala naman akong ginagawang paraan para maipakita ko sa Kanya na mahal ko siya sa pamamagitan ng oras na inilalaan ko sa Kanya. Amen? Hello? Hello? Pangalawa, paano natin may papakita yung ating pagmamahal sa ating Panginoong Hesus? Pangalawa po mga kapatid, sa pamagitan po ng ating pagsunod sa Kanyang utos. Ano po yung isa sa mga utos niya? Sabi niya mga kapatid, na tayo po ay binigyan niya ng mga kaloob at tayo ay maglingkod sa Kanya. Romans 12 verse 6. Binigyan ng bawat isa. Pakisabi niyo sa inyong katabi, may gift ka kahit isa. Amen? Kaya gamitin po natin yon. Kaya po mapansin nyo mga kapatid, ayan, nakita natin kanina, no? Na meron pong nagli-lead ng praise and worship. Meron pong tumutugtog ng gitara, ng organ, ng beatbox, ng tambourines, etc. At meron pong nagbibigay ng testimony ng pasasalamat sa goodness ng Lord. Yung po mga kapatid ay mga paglilingkod. Yung pagsali sa mga group presentation, o kaya pwede ka rin naman mag-present mag-isa, paglilingkod yun kay Lord. Amen? Yung pag-aayos po ng upuan, bago magsimula at pagkatapos, paglilingkod po yung kay Lord. Amen? Yung paglilinis tuwing Sabado, o kaya nung Sunday pagkatapos ng gawain, yung pong pag-iimis ng mga at paghuhugas ng mga ginamit sa merienda, o katulad nung pong nag-anniversary tayo, marami pong mga kailangan imisin doon at hugasan at linisin. At di ba minsan nagkakaroon tayo ng mga Mother's Day, Father's Day, at sa darating na Christmas, meron din tayong Christmas service. Lahat po yun mga kapatid. Kahit gaano po yung kasimple, nagpunas ka ng bangko, inayos mo yung kortina, pakisabi niyo sa inyong katabi, paglilingkod yun kay Lord.
Amen? Amen? Yung nakita mo na merong nahulog na kalat, tapos dinampot mo, nilagay mo doon sa basurahan. Paglilingkod yung kay Lord. Amen? Hello? Nung nagdala tayo ng pagkain, paglilingkod kay Lord yun. Amen? Amen? Hello? May nagdala ng sobetes. Nakadami ba tayo? Paglilingkod kay Lord yun. Lahat ng bagay po na ginagawa natin kay Lord, paglilingkod kay Lord yun. Amen? Amen? Hello? Kapag ka nag-i-special offering kayo, mga kapatid, sabi niya, may project tayo sa mga men's. Paayos natin yung bubong. Paglilingkod po yung kay Lord. Amen? Hello? At hindi lang po yun, mga kapatid. Pwede rin natin paglingkuran ng Lord sa pamagitan ng pag-iimbita. Imbitahan po natin yung ating mga kaibigan. Imbitahan natin yung ating mga kamag-anak. Paglilingkod kay Lord yun. Ano man, bagay na ginagawa mo na may kinalaman doon sa mismong service, paglilingkod kay Lord. O kaya gagawin mo na, mag-invite ko yung kaibigan ko, ganyan, ganyan. Paglilingkod kay Lord yun. At paglilingkod din kay Lord, yung pagpapalo up. Amen? 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 Mga kapatid, yung burden na nilagay ng Lord sa'yo, na gusto mo mag-invite, na gusto mo mag-follow up, kapatid, galing kay Lord yun. At syempre, di ba, busy tayo, gagawa tayo ng paraan para yung nilagay ni Lord na burden, masunod natin. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Hindi lang natin pinaglalaanan si Lord ng oras natin, meron din tayong ginagawa para ipakita natin sa Kanya na mahal natin siya. Amen? Amen? Hello? Di ba, wala na pong pinakamaganda yung sabihin mo, babasahin ko itong Bible kasi papakita ko kay Lord, mahal ko siya. At pupunta ako ng church, gagawin ko itong mga bagay na ito. Sasali ako doon sa mga presentation. Meron din akong gagawin. May mga collection, sige magbibigay ako. All because of love. Amen? Amen? Hello? At pangulay, mga kapatid, may papakita natin kay Lord ang ating pagmamahal sa pamagitan ng pagsunod natin. Hindi lang sa paglalaan ng oras, hindi lang sa meron tayong gagawing paglilingkod, kundi meron po tayong gagawing pagkakaloob. Malinaw po yan sa Bible. Luke 6:38, give and it will be given to you. Wag po natin tignan yung word na and it will be given to you. Ang tignan natin, give. Give. Kalooban ng Lord na ang bawat isa ay nagbibigay. Amen? Amen? Pastor, estudyante ako eh. Kapatid, okay lang yun kung ano yung kaya mo. Amen? Amen? Hello? Lalo na kung yung mahilig ka sa sting. Alam niyo yung sting? Diba? Yung sting, medyo ano po yun. Pero marami po ang napapahamak doon. Diba? Alam mo, pwedeng isa sa mga panggastos mo ng iyong kape, ng marami po tayo pwedeng gawin. Amen? Alam niyo mga kapatid, binabudgetan natin yung ating pong cellphone, binabudgetan natin yung ibang mga kinakahiligan natin pagkain, lugar, ganun. Pero mga kapatid, budgetan natin ang ating pagkakaloob. Magbigay tayo kay Lord. Pero ang pagbibigay po, hindi lang po offering. Sabi po ng Malakay 3:10, bring the whole tithe into the storehouse. So, eto medyo, kumbaga sa mabigat na nausapan. Kasi pag pera na po, oras, pwedeng ibigay. Talento, pwedeng ibigay. Pero pera, nako, pastor.
Pero mga kapatid, kasama po yan sa utos kay Lord, ni Lord. Amen? Amen? Hello? Kasi po, ang pagmamahal, nakikita sa paglalaan ng oras. Ang pagmamahal, nakikita sa gawa. Ang pagmamahal, nakikita sa paglalaan ng pera. Amen? Amen? Alam nyo, oras, nagagawa ng paraan eh. Pag sisilbi, nagagawa ng paraan eh. Pero minsan, pagka yung bubunot na, ayun, medyo mabigat ng konti eh. Pero alam nyo, doon nyo talaga matetes. Alala ko palagi yung misis ko. Hindi ko to sinasabi para magparinig, nabanggit ko lang po. Pasensya na po kung naisip ko ngayon. Nung nabubuhay po siya, ang palagi niyang tanong sa akin, ano gusto mong regalo sa birthday mo? May mga beses na tumatanggi ako, pero sabi niya, hindi, birthday mo eh. Binilan niya ako ng cellphone, binilan niya ako ng laptop, lahat binigay. At doon ko nakita na di lang siya naglalaan ng oras, di lang siya gumagawa. Hindi. Binibigay din niya yung ano. So, doon ko po nakita. Kaya nung medyo may konti na rin akong pera, nagugulat siya sa akin pagka yung Pasko, may binibigay ako sa kanya. Sabi niya, baka wala ka ng pera. Yeah, sige. Gift ko yan sa'yo. Kasi yun po yung ano eh. Pero syempre, mga kapatid, tao po yun. Pero di ba dapat higit sa lahat ang Lord, kasusan natin. Amen? 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 Hello? Alam nyo, mga kapatid, I tell you this. Kung saan ka naglalaan kay Lord, doon ka ibe-bless ng Lord. Sabi mo, Lord, busy ako eh. Pero gumawa ka ng paraan para paglaanan mo siya. Mapapansin mo, naayos yung schedule mo. Lord, nahihiya ako eh. Pero tinry mo, magugulat ka. Yung talent mo, nag-i-increase, nag-i-improve. At lalo tigit, pagka natututunan mo na kahit medyo gipit, pero tinatry mo magbigay, magugulat ka. Kasi kung saan mo si Lord binibigyan, doon ka rin niya pagpapalain. Bigyan mo siya ng oras, ayusin niya yung oras niyo. Bigyan mo siya ng talento mo, ayusin niya yung talento mo. Bigyan mo siya ng pera, bibigyan ka rin ng pera. Hindi mo pwedeng sobrahan yung kaya ng Lord na ibigay sa iyo. Amen? Amen? So kaya po, mga kapatid, bilang pagtatapos, ang pag-ibig sa Panginoon, kailangan binibigkas din ang salita. Amen? Amen? So di ba tayo sa misis natin, and then siguro sa anak natin, o kaya maging sa kaibigan natin, sinasabi natin yung salita eh. Tama po ba? Hello? Hello? Di ba? Nasabi natin eh, love you. Minsan pagka friend natin, kaibigan na, cute you. Yan. Nabanggit natin yung salita. Diba? Minsan kasi pagka hindi natin pinapansin, medyo sabi niya, o bakit ang likot-likot mo, anong ginagawa mo? Hindi, nagpapansin lang ako eh. Kasi hindi mo sinasabi yung ano eh. Kailangan din nating marinig yung salita. Tama po ba? Tama po ba? Kailangan din. Yung pag-ibig, sinasabi yan. Binibigkas yun. Paano malalaman ni Janet na mahal siya ni Tolly kung hindi sinabi ni Tolly yung salita? Kahit po sa messenger, sinabi mo pa rin yun eh. Kahit sa sulat, sinabi mo pa rin. Pero iba pa rin po pagka mismo bibig yung nagsabi. Amen? Hello? Hello? So kaya po minsan mga kapatid, hayaan natin ma-release yung, Lord, mahal kita. Lord, titiwala ako sa iyo. Lord, umaasa ako sa iyo. Lord, salamat talaga sa iyo. Dapat po yun. Iba po yung kinikreate nun sa ating
mga damdamin. Kailangan din natin gawin yun. Pangalawa, ang pag-ibig sa Panginoon, pinapatunayan sa gawa. Amen? Amen? Minsan po, mga kapatid, gusto nating sabihin kay Lord na mahal natin siya. Pupunta tayo ng gawain, kaya lang minsan may sakit tayo. Minsan wala tayong pamasahe. Minsan merong biglang bumisita. Nag-iisip tayo, gagawin ko pa ba? Kapatid, ang pagmamahal, pinapakita sa gawa. At nagiging mabisa po yung gawa kapag in-overcome yung hadlang. Amen? Amen? Minsan po yung pagmamahal, naghihintay ng sukli. Hello? Pero alam niyo mga kapatid, ibang klase yung mahal mo si Lord kahit hindi niya sinagot yung prayer mo. Kahit hindi niya binigay yung gusto mo. Kahit may sakit ka ngayon. Kahit na hindi maganda yung sitwasyon mo. Iba po yun. Hindi nakikita sa kapalit. Naalala ko po si Abraham. Sabi ni Lord kay Abraham, Abraham, mahal mo ba ako? Yes, Lord. Sige, ihandog mo yung anak mo. Ano ginawa ni Abraham? Nangatwiran ba siya? Sabi niya, Lord, binigay mo nga yan eh. Tapos, babawiin mo. Hindi natin naringgan si Abraham. Actually, doon nga sa ang aga niyang ang gumising dahil ang aga niyang gustong sundin yung pinagagawa ni Lord. Kasi medyo malayo yung biyahe. At si Job, mga kapatid. Di ba? Ano unang nawala sa kanya? Hello? Hello? Di ba? Nawala sa kanya yung kanyang ari-arian. Nawala yung kanyang anak. Ano sabi niya? Ang Lord ang nagbigay, ang Lord ang kumuha. Purihin pa rin ang pangalan ng Lord. Tapos, nung nagkasakit na siya, sabi niya doon sa asawa niya, kasi sabi nung asawa niya sa kanya, sumpain mo ng Diyos at ikay mamatay na. Sabi niya, mabuting bagay lang ba ang pwede nating makamtan kay Lord? Andiyan pa ba tayo? Di ba, nakikipagrelasyon tayo kay Lord, hindi dahil doon sa makakamtan natin. Ang pag-ibig, mga kapatid, hindi na yan nasusukat po doon sa binibigay sa iyo ng partner mo. Hello? Hello? Pangatlong point, mga kapatid, sa conclusion. Ang pag-ibig nasusukat doon sa binibigay mo sa minamahal mo. Hindi doon sa binibigay niya sa iyo, kundi yung kanyang gagawin sa iyo. Amen? 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 Mga kapatid, ngayong umaga, matuto po tayo. Sabihin natin, mahal natin ang Lord. Matuto po tayo. Pakita natin kay Lord na mahal natin siya kahit ang daming hadlang, kahit walang kapalit, kahit may mga nawala sa atin. Pakita pa rin natin. Mahal natin siya. At higit sa lahat, huwag nating tingnan yung ibibigay niya. Ang tingnan natin, ano ba yung naibibigay na natin para sabihin natin kay Lord, Lord, mahal kita. Ang pag-ibig sa Panginoon nasusukat sa sakripisyong handang gawin o ibigay ng bawat nagmamahal. Kung talagang mahal natin ang Lord. Hindi tayo palagi naghihintay ng gagawin niya. Kundi gumagawa din tayo ng paraan na meron din tayong gagawin sa Kanya. Ibibigay sa Kanya. Kahit na minsan parang wala nang matitira. Pero siyempre kilala natin ang Lord.
Amen? Amen. Kaya po, mga kapatid, alam nyo, sa Bible, wala na po ito dun sa notes. Sabi po ng Lord sa akin, sa Bible, andyan pa ba tayo? Sa Bible po, mga kapatid. Nung si Joshua po ay kukunin na ng Lord, ang sabi niya doon sa mga Israelita, handa ba kayong sumunod sa Lord? Sabi ng mga Israelita, yes naman, susunod kami. O sige, kung talagang susunod kayo, andyan pa ba tayo? Sino dito yung handang sumunod kay Lord? Dahil mahal natin si Lord, amen? Pero kung talagang mahal natin si Lord, mga kapatid, ano po ang sabi ng Bible? Sabi ni Joshua sa kanila, o sige, kung talagang mahal niyo ako, isuko niyo yung lahat ng inyong mga Diyos-Diyosan. Na ang tanong, mga kapatid, bakit sinabi ni Joshua yun? Kasi alam ng Lord, mga kapatid, na may kaagaw pa si Lord sa puso ng mga Israelita. And I know, kapatid, na ngayong oras na to, sinasabi ni Lord yon sa ating lahat. Mga kapatid, may kaagaw pa si Lord sa puso natin. Kailangan isuko natin yon. Kailangan bitawan natin yon. Amen. Amen. Hello. Hello. Hindi ko po sasabihin ko ano yon. Pero I will allow the Holy Spirit to tell you kung ano yon. Maaring hindi ngayong oras na to. Maaring pag-uwi nyo. Pwede kayong mag-pray at sabihin mo, Lord, buksan mo nga yung mata ko, makita ko. Si Isaiah, mga kapatid, nagulat siya eh. Nung makita niya ang Panginoon, nakita niya na, uy, may kasalanan ako. At alam niyo kung ano kasalanan ni Isaiah? Sa bibig niya. So, tignan po natin, mga kapatid, ngayong umaga. Sabi ni Lord, if you love me, you will keep my commandments. Pero mga kapatid, minsan, kahit totoo na tayo doon sa sinasabi nating mahal natin siya, pero sa kaibuturan ng ating puso, may nakikipaglaban. Kailangan isuko natin yun. Kasi sabi ni Joshua, hindi nyo mamamahal, hindi nyo masusunod ang Lord hanggang nandyan yan. Kaya sinuko nila, mga kapatid. Problema lang, mga kapatid, nung sinuko nila, hindi sila nagpatuloy. Kaya anong nangyari, nakabalik po doon sa ibang salinlahi nila. Kaya pag binasa nyo ang book ng Judges, susunod sila, tapos meron sila uling i-embrace na compromise, at ano nangyayari? Babalik na naman sila sa hindi sa pagsunod sa Lord, kundi sa paglabag sa nais nila. Nagkakaroon sila. Yung number 1 na kalaban, na utos ni Lord, alin yun? Nagkakaroon sila ng mga Diyos-Diyos. Kaya this morning, mga kapatid, isuko mo. But I tell you, kapatid, huwag mo lang isuko ngayon. Every time na nagkakaroon ng opposition, palagi mo siyang isuko sa Panginoon. Ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, bakit ang sabi ni Jesus doon sa kanyang kwento, well done, thou good and faithful servant. Bakit faithful? Kasi hindi lang siya minsan sumuko, kundi every time na may challenge, sinusuko niya yung nagiging dahilan ng challenge. At dahil doon, napatunayan na siya'y hindi lang minsang sumunod, o hindi lang occasional na sumusunod, siya'y patuloy at tapat na sumusunod. Amen? Amen? Sige po, tayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin.